God is good. And all the time. Okay, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. Dalangin ko na tayong lahat ay bigyan pa rin ng kalakasan ng Diyos haba ng buhay at haba ng kakayahang makapaglingkod. Amen po. At ang mensahe ng Panginoon ay pinamagatan po natin itong Jesus is the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Hesus Kristo ang daan patungo sa Amang nasa langit. Amen po. Hindi lang naman tumutukoy kay Hesus Kristo na siya ang daan papunta sa langit, kundi nasa Kanya din ang katotohanan. Kung ano yung aral, kung ano ang kasaysayan, sa kung ano ang tamang simbahan at tamang relihiyon, ay nakay Kristo lamang. At ano pa? In the life, na kay Kristo ang buhay ng bawat isa sa atin. Sa Colossus chapter 1, verse 15 to 22. Tingnan niyo po ito, babasahin ko, Colossus chapter 1, verse 15 to 22. Si Kristo ang larawan ng Diyos at di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Si Kristo, larawan ng Diyos. At ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan mayroon sa daigdig na ito, nilikha ng Diyos. Para sa Diyos. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Narito po ang mga pangunahing aral na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ano nga bang makukuha nating aral dito sa Ebanghelyong ating tinutunghayan? Una, ang aral na nais na ibahagi nito'y huwag kang matakot. Pakiulit nga po, don't be afraid. Nakikinig po ba ang lahat? Ito po yung katotohanan na kung kilala mo ang Panginoon, ang aral dyan, wala na sa atin ang pagkatakot, wala sa atin ang pagkabalisa, sa ating isip, sa ating kalooban. Kahit may mga problema, pagbabago, o takot sa hinaharap, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Amen po? Siya yung ating kapayapaan. Siya ang ating sandigan. Sa awit, chapter 46, verse 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. May tao bang ganito? Sa tao, ang kanyang magagawa
ay mula sa bagay na may pinagmulan. Pero ang Diyos, mula sa pagiging wala, ay nagkaroon. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, hindi naman siya humanap ng switch buksan para magliwanag. Hindi eh. Kaya kung kilala natin ang Panginoon, ito yung aral. Huwag tayong matakot. Pangalawa, Jesus is the only way to God. Si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos. Ang mensahe natin ito, tingnan niyo ha. Ang mensahe natin nagpapakitang si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Ano ang unang aral nito? Huwag kang matakot. Nasa pangalawa na tayo ngayon, Jesus is the only way to God. At ang huli kong binanggit, tinatanong ko kayo para malaman ko kung nakikinig nga kayo. Ang sabi ko, maraming mga marurunong, hindi naman marunong. Nung bininyagan si Jesucristo at nang bumaba sa kanya ang kalapati, may tinig na nagsalita. Alam niyo ba yung tinig na yon? Hindi ito isang hindi ito isang kasaysayan o pangyayari lang na dapat natin pakatandaan. Hindi lang po yun eh. Kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Kasi, ito na nga ang nangyayari ngayon. Ang pinakadulo ng panahon natin ngayon at ito na nga, na kanino ang tamang relihiyon? Na kay Kristo. Malalaman at mauunawaan ang tamang simbahan, ang tamang pananampalataya, ang tamang aral na kay Kristo. Kaya itong pangalawa, Jesus is the only way to God. Si Kristo lang po. Kaya ano ba yung mga relihiyon ngayon na mayroong malaking paniniwala kay Kristo? May relasyon kay Kristo, tumanggap sa ina ni Kristo, tumanggap sa mga ginawa ni Kristo. Katoliko. Katoliko po. Hindi naman talaga pangalang Katoliko ang tinatag ni Kristo Katoliko kasi hindi naman Katoliko talaga yung binanggit niya. Ang ibig lang naman talaga sabihin ng Katoliko, pangkalahatang paniniwala. At talagang si Kristo lang ang meron niyan. Sa pangkalahatan, dapat kung anong paniniwala, nakasalalay lamang kung gusto mong makarating sa Diyos, tanggapin mo at paniwalaan si Jesucristo. Tunay na tao at tunay na Diyos. Meron siyang inang si Maria at meron siyang taong iniwanan ng mga ngalaga ng kanyang simbahan. Simula pa noon hanggang ngayon, may nangalaga ng simbahan na kanyang iniwan at hindi yun nagbago. At iyan ang sinasabi ni Kristo, ng Panginoon na si Yahweh, kay Kristo, pakinggan ninyo siya. Purihin ang Diyos.